Amen, amen. Amen. Tamang-tama. Tamang-tama dating. Sound check, sound check. Meron ba? Tamang-tama dating, ah. Sound check, sound check. Amin, no? Sound check, sound check. Yun yung hangin. Okay. Natamaan kasi ng hangin yung microphone kaya yun. So, okay, manalangin muna tayo. Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa bless mo sa amin sa napakagandang araw na ito. Punong-puno ng iyong pagpapala. Salamat Panginoon sa pag-ingat mo sa amin, sa aming pagpunta dito sa Bisticville, sa pag-celebrate namin ng fellowship with you, with the brethren. At salamat Panginoon sa pag-ingat mo sa mga kapatiran na pumunta dito. Ipagpala mo, i-bless mo Panginoon itong place. Ah, at kasama na ang host at kasama na rin po lahat ng mga mahal niya sa buhay. Ingatan mo sila. Salamat Panginoon sa pagbigay mo sa amin ng isang magandang place of worship, place of fellowship. Bigyan rin Panginoon, i-bless mo Panginoon ang iyong maliit na lingkod sa aking pagbukas ng iyong mensahe na gusto mong ipaunawa sa umagang ito. Ikaw po Panginoon ang siyang mamutawi sa aking mga isipan, sa aking bibig, Panginoon, upang maihayag ko, mailabas ko, express ko, Panginoon, ang essence ng iyong mensahe. Sapagkat ngayon ay nandito kami, Panginoon, na ito na po ang panahon ng expression. Hindi lang ito isang mensahe lamang, kundi ito po ay isang way of life para sa lahat ng tao, para sa hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Mamayagpag Panginoon ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagpapala sa lahat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na napakaraming mga proseso kami pinagdaraanan. Ano man yung mga hamon sa buhay, ano man yung mga pangangailangan ng bawat isa, ikaw po, Panginoon, ang siyang nakakaalam. Sinabi mo nga sa amin na alam mo na, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa bago pa man ito'y dumating, bago pa man nila ito'y ipadalangin, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na lahat ng buong potensyal ay nasa bawat isa sa amin. Ngunit kailangan dumating ang tamang panahon ng expression, ng resolution, ng um, pagdating ng kasagutan sa anumang mga pinagdaraanan namin para maging makabuluhan ang victory, ang paggaling sa anong mang karamdaman, ang magkaroon ng mga blessings sa pinansyal, mga pisikal, lahat ano man mga pagpapala na yan. Lahat po yan ay nabibigyan ng iba yung kahulugan kapag ito ay nanggaling kami sa pinaghirapan, sa anumang mga hamon na yun, at ito po ay lalong nagiging makabuluhan,
napaka-importanteng bagay na ito po ay naging katibayan, pagbigay tibay sa aming pagkatao, sa aming katawan, sa aming mga desisyon, anuman, katayuan, lahat ng mga, overcome namin ay nagiging makabuluhan kapag ito po ay nanggaling sa pinaghirapan at talagang, nagpursige. Katulad ng message ko last week, Panginoon, perseverance, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hinayag mo yan at patuloy niyo pong hinahayag yan up to this present moment upang maunawaan namin ang mga attributes. Kaya yung message ko, title ko today is Understand Uses of Attributes, Panginoon. Para maunawaan namin, Panginoon, na kami ay hindi tao lamang. Hindi kami marupok na tao pinanganak sa lupang ibabaw para magkasala. Hindi po. Kami po ay spiritual beings. Nandito ay nag-manifest ng earthly lives para maunawaan namin kung sino kami. Makita, lahat, ma-express namin ang buong potensyal ng aming kapangyarihan kung sino kami. At pag natapos na lahat yan, and we will move forward. We will move forward into a better, higher frequency. And as we are here in this earth, we are continually expressing through the energy, frequency, and vibration of each one of us in our lives, in the things that we say, in the things that we do, whatever sacrifices, with whatever the weaknesses, whatever good or bad, we can see that all these does not define us. All these are just attributes that we need to express, to do, and to overcome so that it builds our character of who we really are. And we are Christ. Thank you, Lord, for giving us this beautiful realization of who we really are. And as we open up uh, being Christ, it's not just a word Christ. No, it has a very, very deeper meaning and responsibility. We need to be responsible of whatever we are saying. So I'm right here, right now. I will express to the best of my abilities of how we could understand the deeper meaning of the attributes that we are expressing. So all these, Lord, I I pray, and I pray for everyone who needs it, who needs a blessing and needs your touch, needs your provision, needs your answered prayer. Amen. That all be done according to their needs, and bless them, Lord. So everything, Lord, all we give back to you, Lord, all our gratitude, all our love, all our appreciation, all our praises. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. Lakpan ng Panginoon. Amen. Let's go to the slides. Mag-i-English ako kasi hindi natin alam yung mga audience natin minsan may mga English. Don't worry, I will make halo-halo. Taglish, Tagalog, English. Amen. Shalom. Amen. So, okay. So, ang message title ko today is Understand the Uses of Attributes. Ano yung attributes? Attributes ay hindi hindi siya na ikaw mismo yun. Kundi yung mga attributes natin na ini-express natin sa bawat yugto ng buhay natin. Nung tayo ay bagong silang, di ba?
iyak tayo ng iyak, 'di ba, very dependent tayo sa magulang natin. Talaga nung time na yun. Tapos habang lumalaki ka, tumatanda ka, marami kang nalalaman, may mga attitudes ka, may mga learnings ka na na-express mo, part yan ng attitude mo. At yan ang part na sa pag-build mo ng character kung sino ka. And, and yung attributes na yun, they come and go kung kailangan natin. Amen? So, ganoon din ang spirit. Diba? Ang spirit, very early stages niya, siya po ay nag-manifest. Sabi nga ni Brother Don, kapag i-trace pa, diba rainbow from the rainbow ay tapos nag-express siya ng pillar of fire. And from that pillar of fire comes creation. Napakalalim doon. Pero, just, kasi, tapos nakikita natin yung expression na yun through creation as yung spirit, as inaalagaan niya yung creation, he first manifests God, an object of worship. Pinuin mo, so God is not the only one. When you say God is an object. It is an object of worship. Sabi niya, Brother Branham, siya God. Nung wala pa nag-worship sa Kanya, pwede mo tawagin God siya. Pwede mo tawagin Elohim, sa existent one, the I am. Pero God, hindi pa. Nung wala nag-worship sa Kanya, di ba? Hindi siya God. Pero kinailangan niyang mag-express ng Godhood because yung pinaka-earliest stages, kailangan ng rules, di ba? Nung bata pa tayo, di ba? Grabe ang pagdisiplina sa atin ng magulang natin, di ba? Bagamat marami tayong mga kalokohan, pero naiayos natin yun kasi nga dahil sa paglaki na naging subject tayo sa mga sa mga pero nung pagka na tayo, marunong na tayo mag-isip, di ba? May mature tayo, naging took over the father's business. Nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon tayo ng mga alagaan, at necessary na kailangan meron mga anak. Literal, di ba? Ako, wala akong mga anak, pero dahil ko mga anak. Walang anak na literal, pero maraming anak na inaalagaan. Di ba? Yan, yung panganay ko, di ba? Alam nyo na. Pero, di ba? So, as we progress, nakita natin yung spirit na progress rin. Hindi siya nag-stay as God. From the Old Testament, nag-progress siya. From law to grace. And from grace, nakita natin as time passed by, nag-progress pa yun sa into unconditional love. Amen? And it may, sabi ni Barton, it may, maaaring meron pa, di ba? So, ngayon, nakita na, there is a progression, kahit as a spirit, there is a progression. So, hindi na pwede puno ang fruit of the spirit sa kasulatan na sa kotse. Diba? Sila mga palagi sabi nila, absolute, part ng absolute. Pero ang dami niyang ginagawang nabali yung mismo kasulatan na siya sabi ng absolute. Ano sila magpuna sa mga ibang tao kahit sabihin mo, yung ibang mga tao, yun yung pagpuna silang puna sa kamalian ng iba. Nung sinasabihan sila ni Kristo na bakit ka puna ng ina sa buhay na nasa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo na nakikita yung troso na sa sarili mong mata. Parang mahirap na yung puwing, halos hindi mo
na makita kasi magkapatid. Sa gawain ng pagtitipid mo, ang hindi mo na mapansin yung troso, yung malaking kamalian mo na sa sarili mong mata. Nasa mismo, obvious sa harap mo. Pero dedma ka kasi palagi kang turo sa iba. Bakit? Kasi gusto mo para lalo kang parang gumandang tingin sa'yo. Pero kung may wisdom tayo, ang taong malaturo ay i-express niya kung sino siya talaga. Sabi ng Kristo, by their fruits, you will see them. Diba? Sabi pa sa Pilipolsa, yan, bumabalik, di ba? Sabi, sabi na lang magturo. Yan na lang para nakapag sa ito. Sa ba lang, di ba? Wala sa physical. Sa physical, sa physical, ano mo ba, the same time, kung paano mo nakikita, kung paano mo nakikita, express ano man yung di ba? Yung mga panahon na parang sa tingin ko parang nagtitimpi na mga panahon na parang hindi ka kanila. Mga panahon na akala ng tao ba pinakapigan, nagpapapigan. Hindi mo mapapigan. Itong maganda, nakikita mo ang sarili mong character. Na-appeal, na-appreciate mo yung buong mismo. Diba? Mga pera, mga ano bang kayamanan, kaya sa diba? Bakit, bakit kailangan itago ito? Kasi kailangan itago ito sa mga wise and prudent. At ipaalam ito sa mga mangmang at mga baby. Diba sabi? Bakit ako pala ng kapatid na dito pa sa unang mo? Napapanahon, tundok tayo dito. Wala na iba. Iba, exclusive na tayo. Diyan nagsisimula ang denomination. Diyan nagsisimula sa pagtuldok mo. Ito lang, sabi lang gano'n, ito lang. Sabi ni Brother Partner, ganyan lang. Word for word. Mo, mga pinukbol ni Partner. So mismo si Partner sabi niya, wala nang no, there is no more one-man ministry. Yan nakakalungkot, di ba? Kikita natin. Pero, tuloy lang tayo. Huwag tayo, ito maganda eh. Huwag tayong pa-focus sa mga puwing na nakikita natin. Pansinin natin yung troso. Di ba? Yung troso yung sa harapan natin, gawin natin, ililok natin maging art. Amen? Ito na ang panahon na meron tayo na palitan. Yung mga pansin ng tao sa atin, tingnan mo, magbago ka. Ikaw magbabago sa imahe mo. Noong panahon ni Cain, tatay niya si Abel. Kung pinatay niya si Abel, tinapon niya yung katawan. Akala niya walang makakalam. Pero mismo ang Espiritu na kinausap si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Diba sinagot siya ni Cain? Bakit? Sino ba ako? Am I my brother's keeper? Diba? Wala siyang pakialam. Pero actually, alam nyo, na-overcome lang si Cain ng inggit kay Abel. Di ba sinabi ng Spirit ng Panginoon sa kanya, nung hindi tinanggap yung alay niyang mga prutas, mga gulay, ay kung parang kung binaya mo lang yung handog ni Abel, ay hindi tatanggapin. Di ba? Alam mo, kung si Cain sana lamang, nagpakumbaba, kinausap niya si Abel, inalang kung bakit tinanggap sa kanya hindi, at kung dinaya niya yun,
inunawa ni Cain, yung ginawa ni Abel, ano yun? Sana wala siya. Matatanggap sana siya ng Panginoon. Yung nag-overcome siya, nagpadala siya sa kanyang damdamin ng inggit, kaya napatay niya si Abel. And yet through that, di ba, inalagaan pa rin siya ng Panginoon, di ba? Hindi siya pinurusahan. Kasi nga, napaka-importante ang pagbabago sa tao. Oo, napaka-malaki mga pagkakamali sa tao. Pero, alam mo kapag nakapagbago ka tungkol sa pagkakamaling yun, ang laking aral na pwedeng magturo mo sa ibang tao. Kaya ngayon, kaya sabihin, di ba, minsan, uh, sisikap natin sa makatulong sa kapwa, di ba? Minsan, nakakapagtulong tayo kahit kapatid, di ba? Kahit na tayo, kaya sabihin, ay yan, brothers, so gagawin naman. Hindi tayo nagpapadala sa emosyon. Amen? Oo, importante. Huwag nyo, huwag nyo kapatid. Importante ang emosyon. Pero kailangan magkulit tayo. Kapag nakukulit yung emosyon mo, pilihin mo saan nagagaling yung emosyon yun. Bakit galit na galit ka? Bakit apektado ka? Kung i-analyze mo, tapos kausapin mo. Kausapin mo yung tao, di ba, na mas may alam. Kung sinasabi mo, kung naiintindihan mo, at ginaya mo yun, di ba, success walas, di ba? Pagtulog ang tingin. Amen? Yet, ang importante is alam mo na, kung sabi mo yung tao, ganun ba? Tapos, alamin mo, kung nakita mo na, sa kanyang point of view, alam mo na, maaaring alam mo na kung paano mo i-apply sa sarili mo rin. Di ba? Eh? So, bakit yan na Kristo? Amen? Si Kristo, di ba? Hindi siya nag-react ng mga tao. Kaya nagpagaling ka na, gusto ko pang patuhin pa rin. Papagaling ka, nagpapakain ka, siya mapatay na pagaman. Di ba? Ang buong bayan niya, mismo, gusto siyang patayin. At sa huli, pero, di ba, nakatulong si Kristo sa kanyang ministry. Ano ministry niya? Ang salvation. Ang pagbigay ng grasya sa mga tao. Amen? So, nandito tayo with grace. Amen? And grace, we progress further into love unconditionally. Amen? So, sa first slide natin, sisimula pa lang ako. So, may ilang mga i-share ako dito, no, na mga quotations ko bago ko sususugan sila ng scripture. Dati palagi ng scripture tayo, tapos doon tayo kung ng inspirasyon para sa pag-share natin. Sabi ko, subukan ko yung quotes ko naman, ang pagpugutan ko ng inspirasyon. At i-back natin yun ng scripture. Try ko lang. So sabi ko dito sa first slide, He has determined to look at all creation worthy of love, a great spirit. And looking through the eyes of love, there is no judgment. Thus, letting go of the attributes of God and Satan. Ito po ay kasi, di ba, ang mga Bible ang absolute, palagi sila may Diyos
at may Satanas. Tapos ang pagkikilala mo kasi alam mo ang isang bagay na iyong, kinatatakutan, yun ang tina-attract mo, eh, 'di ba? Kaya kapag naka-focus ka kay Satanas, 'di ba, parang lahat ng kamalian mo sabihin mo, "Hindi, ang diablo yun, siya ang may gawa nun, kaya ako nagkamali." Alam niyo ba, ganyan ang kapangyarihan ng espiritong yun, ang mismo tayo 'pag sinasabi natin yung spirit na yun, nabubuhay yung spirit na yun sa iyong puso. Bakit? Tayo ang tree of life ay hindi siya isang malaking puno na maliwanag, ta's hindi. Ang tree of life ay bawat isang tao. Amen? At sa loob ng tree of life na ito ay yung tree of the knowledge of good and evil. Di ba? Kaya bakit kung nagkamali ka, sabihin mo, hindi yung diablo ang nagturo sa akin, kaya ako nagkamali. Diba? Ikaw na desisyon. Sa kamalian na yun, alam mo naman mali, eh. Yun, hindi ka natin bibigyan ng kapangyarihan si Satanas o anumang mga spirits na yan. Kasi sabi bakit? Ang isang, di ba sabi ko, in creation, isang isang animals, plant life lang ang may buhay. Lahat ng object, mismong hangin yan, buhay lahat yan. And what you focus on is doon nagkakaroon ng energy ng buhay mo. 'Di ba? Doon ka nagfo-focus, eh. 'Di ba? Sa halaman, 'di ba? Kapag mayroong kang halaman, 'di ba, makaraan ng mga ilang araw, mapapansin mo, may ibang tumutubo doon na hindi mo naman tinanim. 'Di ba, alam ko, ang mga tinanim mo dito, bakit yung mga weeds, 'di ba? Kahit na anong gawin mo, anong lupa ang gamitin mo, meron at meron tutubo doon na hindi mo tinanim. At kung hindi mo nililinis, kapag lumaki, minsan alam mo yung mga weeds na yun, mas mabilis pa tumubo kaysa doon sa tinanim mo. At sila kumukuha ng mga nutrisyon na gusto mong ibigay sa mga tinanim mo. Papatayin pa niya yung mismong pakinabang sa'yo. Ganoon din yung mga spirito na ini-entertain natin sa puno, sa tree of life natin. Ini-entertain mo yung takot, ini-entertain mo yung mga alinlangan mo. Lalaki yan. Parang mga weeds yan, lalaki kasi binibigyan mo ng atensyon. So, weeds mo yan. Pwede mong putulin yan sa garden. Yung mga pakiramdam mo na hindi kailangan sa iyo. Yan. Kaya, nung si Satanas, kasi kapag palagi kang gan, diba? Sa Satanas, eh. Kapag nakafocus ka lang kay God. But when you focus on the source ng dalawa, ano yung source ng dalawa yun? The Great Spirit. There is only one source. Amen? Sabihin mo si Satanas na, di ba? Kasi yung, saan ba nanggagaling yung lakas ni Satanas? Saan ba nanggaling si Satanas? Saan nanggaling ba si Lucifer? Isang mga pagkalingalingan yan. Ngayon, may papel siyang ginampanan. Kaya siya naging ganon. At yung papel na yun, labas yun. At nakita natin sa simula at katapusan ng papel na yun. Ibig sabihin, nakita natin buong play na unawaan natin at kailangan yun. Amen? At yung God na yun, hindi
na po ako object. Hindi na po ako papayag na mag-worship palagi to something superior to me when I know myself that there is no superior to me. Ako nga yung mismo yung spirit eh. Paano ako magkakaroon ng superior? Kasi kung magkakaroon ka ng superior, ibig sabihin ikaw ay inferior. Ganun ang mangyayari doon. Hindi pwede na meron kang sinasambang superior kasi ikaw superior din. Against the law of the nature yun. Sabi mo, God, na-worship kita, pero ako mismo God rin. Diba? Kaagawa pa kayo. Sabi sa Bible, di ba? Kailangan isa lang na naka-focus. It's either God or Mammon, di ba? Hindi pwede mag-exist ang dalawa. Kung meron kang naka-focus, isa lang ang focus mo. At di-focus, ilanggal natin yung distraction ng dalawa. Ilagay isa. Yan ay the all in all. The great I am. Sino ba si I am? Ako rin yun. Amen? Nung nandoon si Moses, no? Nakita niya ang burning bush. Sinabi ng Spirit sa kanya, holy place to, tanggalin mo ang sandals mo. Nang malaman naman mo, wala bang ibang tao nakakita? Nung binalikan yung lugar na yun, nandoon pa rin ba? Na nasusunog pa rin yung bush? Wala. Si Moses lamang ang siya nakakita. Bakit? Kasi si Moses yun. Na nag-manifest ang Spirit sa kanya kasi meron siyang mensahe, meron siyang ministry na kailangan niyang gampanan. Amen? Si Joshua, nung tumawid siya, nung nagkasala ang buong Israel, umiiyak siya. Sabi ng Spirit sa kanya, di ba? Why cry? Speak. Meron siya nakitang tao, sabi niya, ikaw ba ay away ko o makati? Sabi niya na kaharap niya, ako ang pinuno ng pukpok ng Panginoon. Sabi mo, sino ba ang pinuno ng pukpok ng Panginoon? Si Joshua. Pero may ministry kasi siya. At minsan tayo, sa pag-aalinlangan natin sa sarili natin, minsan, kinakailangan kang tulakin ng Spirit na mag-manifest something outside of you para itulak mo sa ministry mo. Pero wala na. Hindi tayo dependent sa mga ganun. Bakit? Realize, saan na kaya na tayo? Ito eh. So, pakinggan mo yung sinasabi sa'yo. Anong joke sa'yo? Diba? Hindi yung pala, hindi gusto ko may nakakausap. Gusto ko na mag-manifest. Gusto ko, diba? Gusto ko makita yung kamay na walang audible voice ang gusto ko. Wala na tayo sa ganung panahon. Amen? And it is with Him. Realize, lahat ng mga kailangan na dito na yung nakausap. Pero tayo, yung minsan gusto natin, audible. Diba? Kasi nasabi natin, nag-focus tayo sa labas. Doon, nasisira yung focus mo. Kasi kung ano-ano nasasagap mo sa labas. When you focus within sa throne room, ano narinig mo? Diba sabi ng mga anghel, holy, holy, holy. Amen? Everything is holy. Naalala ko, no, nung nag-aaral siya, after yung training, no, yung driving training, parang exercise, iniikala ko, tapos yung sintas ko pala, natanggal. So sabi ng commander, kailangan, ano mo, mas kailangan, nakanda ka eh. Bumaba ako, nagtali ako. Pagpangat ko ng ulo, hindi ko alam, yung computer na pala dito. Yung araw, hindi yung kinergit ko din. Parang nahihirapan ako huminga. Parang sa hindi matay ako. Pero, nung hindi matay ako, consciousnessful. Pero ako, conscious na parang wala kang maalala, di ba? Yung kapag hinimatay ka, di ba kapag nagising ka,
Oh, ano nangyari, 'di ba? Nung natumba ako, yung consciousness ko is matumba ako, may sumalo sa akin. Tapos maraming sisigaw, sisigaw, sisigawan. Tapos papay-pay-pay-pay lang. Tapos dinala ako sa isang tabi. Binigyan na, nung medyo nagkamalay na ako, binigyan ako ng tubig. All the while, yung process na yun, physically, matay ako, nawala na ako ng malay, physically. Alert ko ako. Marami akong narinig, bagamat hindi ko nakikita, pero alam ko yung nangyayari. Kaya kung isipan ko, parang ano nangyayari ko, sinulit ko ako. Pero pwede pa lang ganun, pero sinutiwan ko. Mas na-realize ko, mabuti lang may nagsalo sa akin nung nakikita ko. Kasi kung hindi na kaya ko, walang nakasalo sa akin, tumama ang ulo ko sa semento, baka natuluyan na. College ako noon. Pero isipin ko ako, kaya kapag physical, ano man yung mangyayari sa physical, yung diwa mo, nasa iyong will, kung gusto mo bang mawalan ng consciousness o gusto mo maging conscious. Although, at that time, wala akong control. Wala akong control, parang sa panaginip lang naririnig. Pero may naramdaman pa rin ako. May naramdaman ko may sumalo sa akin. So, gising ang diwa ko. Hindi ko masasabi na out of body experience. Hindi out of body experience. Nasa loob ako pa rin ng katawan ko eh. Amen? So, gising ang diwa. Makapangyarihan yung diwa mo. Napansin ninyo, yung mga times ng mga loved ones natin na kapag kinakausap mo, kapag meron siyang hinihintay, hindi namamatay. Kahit na payat na, parang sabi mo, bakit hindi pa siya natutuluyan? Kasi meron pa siyang hinihintay, 'di ba? Yan yung kapangyarihan. Pero hindi nila alam, hindi nila conscious kasi sa kapangyarihan na meron ka. Kaya nga sabi ni Kristo, 'di ba? I can lay down itong katawan na ito. Pwede kong i-lay down, pwede ko rin i-pick up ito. Kapag conscious ka sa full potential mo, may control ka sa sarili mo. And that can progress from spiritual into the physical, from the unseen into the seen world. Amen? Yan ang nagagawa ng iyong consciousness. Conscious ka. Amen? Di ba ang ganda na subject sa kung ano man nangyayari, meron kang say sa mga nangyayari sa iyo. Pansin ko lang ano sa akin o sa mga experiences ko sa pagdadrive. Ang daming beses na dapat naka-accidente na pero conscious ako. Sabi ko ang best friend ko yung preno. May presence of mind ako. But about that, message sa sarili ko, meron bang na-accident dahil sa akin. Kung prerogative ko sa sarili ko, sa sarili ko na ito, nakakapag-drive ka, driving is a privilege. Privilege mo, nakakapag-drive ka. Drive mo. Kaya don't take it for granted. Never take it for granted. Palagi, never. Kung papayag na meron kang pabagdang tao, the best of my abilities lamang. Kaya palagi ako alerto. Kahit may anumang galaw, there ka pala. Kasi, yun yan sa sarili. Pero yan ay experience ko for driving for more than 20 years na. And so when you build something up, when you focus on it, ang mind mo makikita
nakikita mo yung manifestation. Kahit na unconsciously. So, minsan sinasabi ni Jocelyn buti na nakita mo, may instinct tayo Meron akong talagang mandato sa sarili ko. Huwag na huwag mo kang makakasagasa. Bakit? Kasi kung Kristo ka, Kristo din yung mga yan. Amen? So, talagang yung disiplina ba, yung maturity ng manifestation sa iyo, sa buhay mo. Amen? Pansin niyo sa mga buhay ninyo, meron kayong mga disciplines na naramdaman nyo na yung magandang asal na yun na pag nagmamanifest kasi dinanin niyo yan sa katauhan. Amen? Diba? Ang maganda nito, alam mo. Tapos alagaan mo lang, pagyamanin mo. Sa pagyamanin natin mga magandang asal. Sapagat ito ang panahon na kailangan na buong mundo ang ating ehemplo, ang ating energy, frequency, and vibration you put out, whatever you do, whatever you say, naramdaman ng buong mundo yan. Yan ang pinakakailangan. Amen? So, punta tayo sa next slides. Sometimes, we encounter contrasts or poisons in our journey that fills us with anger, grief, sadness, nung naloko ako, nangutang sa akin, nagbayad, yung mga nagsasabi sa akin, sakit na salita. But we can turn the contrast to gain. Alam niyo ba, ng pinakamakabandal na lason ay ang pinakamabisang gamot rin para sa lason na yun. Bakit ang mga tao, may mga alagang mga cobra, may mga alagang mga scorpion, at palagi nilang kinukuha yung lason nun. Kasi i-develop nila yung antidote para doon. Para sa mga tao, maka-aksidente, makagat o matusok, yung mga lason na yun, meron silang pakibibigay na gamot. Yun pala, but we can turn the contrast to gain an antidote for us once understanding and humility your life. Kailangan mo, ginawa mong kalakasan mo. Sabi ko nga, ang yung lakas na nakikita mo sa tao ay yung mga biktima na kaya ng mga biktima na idalangan, nagkwento nila yung mga experiences nila na naging kalakasan sa ibang tao. Diba? Yung kahinaan, diba yung kahihiyan na meron silang ginawa nilang kalakasan, ginawa nilang aral. So, kung makikita yung strength of character ng tao, diba? Doon mo makikita yung tunay na lakas ng tao yun, na kaya niya balik-tarin yung kaibigan na yun, pero sa dami siya nagmumukho, pero sa dami siya kilit, pero sa dami siya tatago, at nantaran niya, kinapwede niya sa ibang tao para maging ehemplo at isang malaking life lesson sa tao matuto na kaya nilang lumaban, kaya nilang overcome, may kapangyarihan sila. Ako yung time na naging biktima ka kasi ikaw mismo nagpabiktima. Isang ganun Ayaw natin, di ba, parang lalong maliitin yung mga biktima. Pero nung panahon na naging biktima ka, kasi inakala mo sa sarili mo na wala kang laban. Kaya ka naging pinangunahan ka ng tayo kasi. Pero nung pinangunahan ka ng alerto, teka, nagkwento sa akin ito, nalilita ako sa experience na ito. Alam ko, nagawa ko ng paraan para makalutan o makaresolva
ito kasi may nagkuwento, may mga taong may lakas loob na naglantad, na nagkuwento ng kanilang buhay, ng mga experiences nila, 'di ba? 'Di ba? Ayan, so nakita natin yung character development, kung ano palabas sa kapatid mo, ano yun, may apply sa isipan mo, naging kalakasan mo. At the same time, na-build mo sarili mong character. Amen? Hindi ka naging kaya-kaya. Yan ang character. Gusto ng tao, gusto ng Kristo, makita sa mga tao. Kaya kaya niya sabihin eh, silang hindi nakakakita sa akin, pero naniniwala sa akin, bukod silang pinagpala. Kung ano man ang aking ginagawa, gagawin na nila at higit pa. Pero si Kristo, si Jesus Christ, yung mga naniniwala raw sa Kanya, sabi niya, na yung mga ginagawa niya, gagawin nila at higit pa. Ha? Higit pa. Ako, hindi ko nga sigurado kung kaya kong gayahin yung ginagawa ko. Higit pa. Ikot lang tayo sa present moment. Yun ang yung character natin. Amen? Diba? Diba? Kaya nga, sabi ni Kristo, kung worship kayo sa akin, pero kailanman ay hindi tinuring na aking mga naka, naka, sa akin. Tinuturo ko yung mga kaibigan sa kung ano narinig ko sa Ama. Ito yung mga Amen? Tinaas niya lahat sila. Tapos dumaan na 7 church ages. Worship lahat kailangan. Superior, si Jesus Christ, at lahat tayo, Kristiyano, ano Christian? Ano yung isip ng Christian? Christ died. Alam mo ba yung Kristiyano? Kapag sinabi mong Kristo ka, lagot ka. Sa tingin nila, ang strive nila, pinaka-perfection nila is to be like Christ. Sabi ni Kristo, like me, wala ko ng ako mo. Kapag gagayahin mo si Kristo, maging ikaw ka kung sino ka. Kung totoo ka, ikaw ka. Kasi doon, lalabas ang tunay na potential mo. Kaya nga, sabi nga, di ba, the lily of the valley, kahit na anong yaman, anong ranya, Solomon, kaya kaya magaya-gaya, yung isang simple dakdak na yun. Kasi yung bulaklak ng mutawid yan, no? Magaganda-ganda, pero kahit na anong putik, nagdating express siya, yung putik na dahil, yung potential ng bawat sa tao. Bawat sa tao. Pero yung nga, kanyang buong potential, kailangan niya manggaling sa putik. At sometimes, may ginagamit ang spirit ng mga tao na putik. Diba? Nakakalungkot, diba? May mga panahon, naging kontrabida ka para mag-usbong ang pagkabida ng ibang tao. Ngayon, dumating ang panahon, na-realize mo, pagod ka na sa pagiging kontrabida. Ako naman ang bida ngayon. Amen? Ako na si Kristo. Ako gusto mabusong, kundi ako'y nag-express kung sino ako talaga. Amen? Follow you, say, me too. That's marami, diba sabi ng Perdon? Too, kayo rin. Anong potential na nailalabas ng isa, kaya rin ninyong lahat. Sa abot ng iyong kaya. Amen? So, the next slide. The Great Spirit is in the midst of everything happening around us. Always work for our good
kahit na sa kalagitnaan, sa tingin mo yung parang papatayin ka na ng mga sirkumstansya, just trust in the Spirit because it is always working for our good. Malapit. Good. Accident ako, napatay ako. To live is Christ, to die is gain. The one thing, the 6 million Jews. Sabi ni Propetang Branham, it is the tender love. Ah, tender loving. So, kung magmahal ng Diyos, gano'n na nangyari, paano kung galit pa siya sa'yo? Ah, kanya-kanyang ministry ang bawat isa. Amen? But always, always, kung nangyari na kay katnan mo kapatid, sa tingin mo, parang hindi maganda o maganda, lahat ay para sa ating ang nangyari kay Joseph, di ba? Yung mga kapatid niya, gusto siyang patayin, binenta siya sa pagka-slavery. Pagkapunta, nung binili siya sa Egypt, ginawa niya lahat ng kanyang best para marami yung household ng Egyptian na yun. Nakita siya ng asawa ng Egyptian na yung pinasahan siya. Ginawa niya, tumakbo siya sa asawa. Basta, palaki siya ng Panginoon. Nagsumbong yung asawa sa Egyptian, nagaling yung Egyptian, pinakulong si Joseph sa isang parapak na ginawa. Nakulong si Joseph, hindi niya nagpukpok. Nagagalit sa Egyptian na yun. Ginawa niya ang best niya, pamalakan niya sa kulungan, at napakaganda, at ginawa siya mayor sa kulungan na yun. Pinuwi mo, siya sa slavery. Anong ginawa niya sa bahay ng Egyptian? Ayos yung pamalakan niya sa buong sampayayan Egyptian na yun. Kahit na sa mga experience niya. Nakulong siya sa isang parakal na hindi niya ginawa. Nag-rebelde siya, nag-riot siya sa loob ng kulungan. Hindi, di ba? Sa ganda ng pamalakan niya sa kulungan, ginawa siyang mayor doon. No? Pagkakas sa ng tao, parang kapatid, sikapin mo to the best of your abilities. Kung anong kaya mo, mapagpulot ng aral yung mga masasamang nangyari sa'yo at magpapawid sa'yo yung ganda, mag-usbong sa'yo ang lily of the valley sa buhay mo, sa character mo. Sabi ko sa inyo, makikita tayo dito lang at pagpapalaki ng mga tao sa ginagawa sa iyo, ng ginagawa mo. At darating ang pagpapalak na deserve mo, kapatid. Huwag ka lang manghina. Huwag ka lang mag-focus sa sitwasyon mo. Alam niyo ba si Joseph? Almost 20 years siya naghirap bago siya nalugdok as right-hand man Egyptian. Noong panahon na naging right-hand man siya Egyptian, sa panahon na yun, sa buong mundo, siya ang considered makapangyarihang tao. Sunod lamang kay Paraon. Panahon na yun. Diba, nung kumalaw yung mga kasamang kapatid niya, pwede niya mapagpatay yun. Yung mga sampung kapatid niya yun, isang utos lang niya. Isang balik-balik lang niya. Pwede niya gawin na story na yun. Mapagpatay niya. Pero diba, nang magpapatawin sa kanya, yung pag-ibig. Sa tingin pa ninyo, nabura yung mga masasamang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, hindi ba nabura yun? Ang pag-ibig kay Joseph, na nag-focus siya sa pag-ibig, nag-focus sa kanya ang samahan at ang samahan ng pag-ibig ng mga kapatid. At wala
kasalanan. Bakit? Bakit yung mga 10 kapatid niya natatakot sa kanya? Nung nagdagdag siya, takot mga kapatid niya, natatakot tayo, mga kapatid tayo nito. Ginawa natin sa kanya 20 years ago, 'di ba? Ganoon kagrabe. Alam niyo ba yung mga taong gumagawa para sa mangyan, puro maawa sa kanila, eh. Kasi babalik at babalik yun sa kanila at ipapaalala sa kanila ng konsyensya nila lahat ng ginawa nila. Sapagkat wala akong naitatago sa Espiritu. Diba? Sino ka ba? Ikaw si Kristo. Ikaw rin maglalakad sa buong katotohanan. Kaya sabi ni Kristo, di ba? Hindi ako naparito para manghusga. May isang totoo at maghuhusga, pero hindi ako yun. Amen? Tayo yun. Ikaw rin yun mismo. Alam mo mismo ang ginawa mo ng patago. At hayaan mo, may mga panahon yan eh. Makakain sa tingin mo, ang tagal na. Sa atin sa ginagawa niya. Eh, bakit na patago ang lahat? Everything has a perfect time. Kailangan mag-ikaw para ikaw ang panahon. So, huwag kang magiging mga kapatid. Everything na nangyayari sa iyong buhay, sa lahat, sa mga kalagitnaan ng mga loved ones mo, mga kapitbahay mo, ano ba, saan ka magpupunta? Ano ba yung mga nangyayari? Huwag kang mag-alala sa mga yun ay nangyayari para sa iyong kalagitnaan. Always. Ganda. So the next slide. We are not man or woman. We are Christ, the pillar of fire of our present day. When you come to realize no, yung character, sino ka talaga, nawawala na yung parang isang identity na gusto mo, isang pakalupang identity, but bata ko na, lalaki siya. Nawawala yung physical. Hindi na importante ang mga bagay na physical sapagkat naka-focus tayo sa spiritual. At sa spiritual na yun, manggagaling ang pagpapala ng manifestation sa iyo para ikaw ang magdadala from the unseen into the seen. Amen? From just being human lamang, ikaw nagpo-progress, na ikaw si Kristo, ikaw ang pillar of fire sa manifestation ng tao ito. And you go about your day, every day, put ka ng spirit ng Panginoon sa araw mo para maging kapakinabang, mapakipakinabang ka sa lahat ng tao sa paligid mo. Amen? Hindi po tayo kulong sa during fellowship lamang sa kakapusupos ng Espiritu. So, yung sa loob ng isang linggo, isang araw ka lang puspos ng Panginoon. The rest na. Dati ganun isip natin eh. Di ba? Kaya kung ano na yung nagagawa natin. Kasi, akala natin, all the while, nandoon yung still small voice na yung pag-usap sa pero na-overcome tayo sa mundo. Dami mga palabas, ang dami mga entertainment. Amen? Pero yung pala yun, lahat ng yan ay parte ng character building natin. Importante pa rin yung mga nangyayari. Pero, ang importante ito is na pagpupulutan mo ng aral. Hindi ka nakafocus lamang doon sa palabas na yun.
Kasi yung mga palabas na pinapanood mo, lahat yan may sari-sariling agenda yan. Kaya nga may palabas. Kaya nga merong mga ano man, yung mga commercial na yan. Bakit ang daming commercial? Kasi gusto nila bumili ka sa mga produkto nila. Pero ikaw, naunawaan mo na kailangan ng programang yon, yung mga commercial na yun kasi doon nabubuhay yung palabas na yun, 'di ba? So, character building 'yan. Yung mga nangyayari, ano man yung nakikita mo, part 'yan mo kasi kailangan mo at that time na yun. Amen? So, the next slide ko, sabi ni Branham, so the sixth seal, what is it? What can bring these things but the word? They can do nature any way they want to. Ito ay yung parang Elijah and Moses ministry yata. Here it is. They're the one who brings on this sixth seal. They uncover and open it up. It's the power of God to interrupt nature. Sabi dito, tuloy tayo sa pagbasa. Sa next slide. See, the sixth seal is completely an interruption of nature. You get it? There is your seal. Who does it? It's the prophet, the other side of the rapture. Tatandaan natin, di ba? Kapag sinabi natin rapture, palagi, rapture is all peace. Palagi, isip natin, yung mga animals, hindi ko kakatinan, there will be 1,000 year peace, di ba? Sa buong mundo. Then yung, tignan mo lang natin, that in this world, nagmamanifest ang quality. Bakit? Kasi sa creation, kailangan ang duality para mas maunawaan, mas makuha mo yung buod ng lesson. Amen? So, kasabayan ng rapture na yun, there is the other side of the rapture. Other side ko pala yung rapture. Hindi ba lahat? Ano man nangyayari sa rapture? So, may rapture natin. Diba at least ka, nung tumakan tayo, ang dami natin mga hinubad ng mga tradisyon, pero tignan mo paligid mo. Rapture ba? Nangyayari, naramdaman mo? Hindi, di ba? Ang dami ng mundo, ang dami. Pero, kapag tumating ka sa unawa mo, stress ka, kahit na anong mga nangyayari. Okay. Sa pagdating ng isang ministry, palagi kasabayan yan. Palagi, bakit kasi creation is duality, it's a separation palagi para maunawaan. Diba? Ang isang bagay, bakit ang malaki, mahilig tayong magkalas ng mga bagay. Diba? Kasi para maunawaan natin kung ano nagpapaandar sa bagay na yun. Tapos ibabalik natin. Pagkabalik natin, doon tayo matututo kung paano natin ayusin. Diba ang isang bagay? Kinalas natin. Pero ang isang bagay, hanggang sa kinakalas, hindi mo nalaman. Kaya ako nasira, hindi mo siya magagawa. Diba? Ganoon din ang spirito. Pagdating ng creation, lahat kalas. Naghiwalay ang good and bad. Kasi para maunawaan natin na bakit good and bad are just one point in different places lamang. Amen? But two sides of the same coin. Light and darkness is just one point, just as two sides lamang. Amen? Palagi, and there is yung parang yung breakthrough ng bagong revelation, palagi may kasabayan yan.
Sa Revelation, next slide, Revelation chapter 6, verse 12 to 13. Sabi dito, verse 12, and I beheld when he had opened the sixth seal, though there was a great earthquake, the sun became black as sun of the air, and the moon became as blood. The stars of heaven fell on the earth, even as a fig tree cast down, cast them her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Di ba nakikita natin ngayon? Grabe ang kalas ngayon sa buong mundo, especially sa Amerika. Kalas na kalas sila. Ngayon, sa buong Amerika. Bakit inaayos na ni Trump? Dami mga nangyayari. Halos narinig natin. Halos ano shooting. Shooting na film, ha? Sa eskwelahan. Ng mga bata. Bakit? Kasi napunod na yun. Matagal na hindi nila, di ba? Matagal sa panahon, tinatawag yung Bible sa school. Prayer sa school. Bawal raw mag-prayer sa school daw. Diba? Nawala yung food ng spirit sa Amerika for the longest time. Namuno ang mga president na grabe. Grabe ang mga president na nagagawa. At ngayon, dumating ang isang presidente na sa isip ng tao, imposible maging presidente at yung ginawang presidente. Isang beses, dalawang beses naging presidente ang isang Trump. Parang natawa. Parang possible of all impossibles. Pero kailangan ng bansa nila kasi siya ang may political will na gawin ng mga pagbabagong kailangan mangyari sa kanila. Nabalil ba? Ito nakikita ko po sa Pilipinas ngayon. Sana huwag tayong mag-respond. Dahil nangyayari sa Pilipinas. Lalong yung mayaman, tapos sa politika sila. Yung mga problema, yung mga reklamo sa mga kumpanya nila, bakit uusal yung paso? Na sila eh. Ito nakikita ko sa Pilipinas, na lagi makinig yung paggaya sa kay Amerika. Galingan, kopya-kopya sa Amerika eh. Sana, yung spirito ng Pilipinas, kung ikaw ay jewel sa crown ng Panginoon, sana huwag tayong sumunod sa footstep ng Amerika. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayong lahat. Pakita natin, i-vibrate natin yung energy, vibrational frequencies natin. May example tayo, kailangan tayo ngayon. Pagkakita sa politika, supporters sa isang politiko sa sobrang bulag nila, pabulagan nila, hindi nila nakikita yung mga pagkalian na gawa ng politikong sinusunod nila. Mga spiritual leaders, anong nagagawa ng mga spiritual daw, ng mga leaders daw? Anong dami nagagawa sa mga batang babae? Hindi na kontento sa Pilipinas. Pupunta pa sa ibang bansa. Pero sa kanyang religion, para sa Diyos. Nag-approach siya ng Diyos. Makita ninyo yung kabulagan at kayang gawin. Kapag tayo sunuran lamang,
So, kailangan, mga kapatid, nagkakatuloy tayo, huwag tayo magsawa sa pagiging Kristo natin. Kailangan tayo, especially ng bansa natin, mga kapatid. Ito ang panahon na kailangan tayo ng humanity. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod. At kahit na ako, sabi ko nga, hindi ako natatakot mamatay. Sapagkat naitaniman natin yung binhi. Amen? Ito importante. Nagtanim tayo ng binhi sa tao. Ang bawat tao na pagkakaan natin, tayo ng konfit, kabutihan. Na tayo paglawak mo ang kanyang pagkatao na ibalik mo, ipanumbalik mo sa kanya ang pagiging tao. Kasi ang mga tao, kapag nakakain sila, hindi na tao yun eh. Parang mga animal, diba? Nakakaiyak eh. Diba yung mga pulubi, yung mga taong grasa? Diba nung bigyan ni Pastor Jess ng sing, kinakanta niya, ang ganda mo ng boses, yung taong grasa yun. Ang boses ng taong grasa sa akin, ang tao pala ako. Ang papakitin niya sa sarili niya, sa taong grasa lang siya eh. Yan ang nagagawa ng konting kabuti na nagagawa natin sa mundo. Nakaroon siya ng pag-asa. Amen? Amen? Diba? Huwag tayo isama. Kasi ang tao, kapag ng pag-asa sa gusto niya rin, maramdaman ito ng mga mahal niya sa buhay. At gagawa yung paraan para magbago. Alang hindi sa para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga bansa. At yan ang nakikita kong pag-asa, especially sa mga tao na abuse sa paggamit ng mga bawal na noon, mga kriminal o ano man, sa pag-asa na magbago ang buhay kasi meron silang mga mahal sa buhay na gusto na maging nahihiya sila, diba? Next time, sa Luke chapter 4, verse 17 to 22, Jesus Christ, sabi niya dito, there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found a place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the opening of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book. He gave it again to the ministers and sat down. The eyes of all of them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Amen? Ito. Kasi pinafulfill ni Jesus Christ ang kanyang ministry. Amen? So, punta tayo sa next slide. Yung ano yung pinasa ni Kristo. No, sa binasa natin sa Luke. Sa Isaiah chapter 61, verse 1 to 2. Ito yung binasa ni Kristo. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all the poor. Bakit pinutol ni Kristo
hanggang sa to proclaim the acceptable year of the Lord. Diba? Kasi yun ang ministry niya ng time na yun. Pero, the same time, ng ministry niya ng grace, may kasabay. Kasabay yan. Diba sabi ni Jesus Christ, Israel, there was a time sa ministry niya na nung siya naiyak siya para sa kanyang bansang Israel. Bakit? Kasi nakita niya kabayaran ni Israel na gagawin kasi sa pagpako nila sa Visayas. Alam niyo ba, bagamat yun ang ministry ni Jesus Christ, bagamat yun ang dapat mangyari kay Kristo, wala pa rin lusot ang lahat na gumawa ng masama kay Jesus Christ. 37 na hindi na siya namatay. At 70 AD, dumating ang Roman captain ng Israel. Sa sobrang grabe ng siege, di ba? Kinatawag nila yung supply. Walang makain sa loob. Alam niyo ba? Natutulog sila sa liit ng mga anak para lang mabuhay. Ganun ka grabe. Na ngayong araw, ngayong gabi, lutuin na yung anak mo. Bukas, lutuin na yung anak mo. Ganun ka grabe. Sa walang makain. At nung nakapasok ng mga Romano sa loob ng syudad ng Israel, dahil sila tumakbo sa church, sa loob ng church. At lahat ng pumasok sa church na yun, lahat patay lahat. Walang tinira ang mga Romans. Lahat ng mga nasa Israel, ang lahat patay. Kasi as a whole, the nation of Israel rejected Jesus Christ. As a whole nation, Israel ang nagpako. Sabay yung message ng grace is the vengeance ng Spirit. Bagamat hindi immediately dumating, pero dumating nonetheless ang consequence. So kasabay ng pagbitaw natin na magandang balita, kailangan tayo rin mismo magbago rin tayo. Ano man yung mga vices natin. Ako rin, marami akong kailangan ng pagpunin sa sarili ko. Sabi ni Brother Don, up to now, meron pa rin akong naririnig na nakapulog na kadena sa akin, sa sarili ko. Tuloy pa tayo. Tuloy lang tayo sa pag-connect sa sarili natin. At the same time, sinasabi natin ito, na-manifest natin ito, gagawa natin ito, be humble. Mas hindi ka, so, amen? May mga consequences ka rin sa mga sinasabi mo mga mensahe. Patas lahat. Patas. Amen? So, meron, huwag tayo, ang gusto ko ipunto dito is huwag kang mag-iisip. Bakit may mga masasamang nangyayari sa kanila? Amen? Kasabayan palagi yan ng isang malaking revival ay isang malaking pagsubok din na nangyayari. Ngunit, di ba, sinabi ko kanina sa earlier post ko, ano man yung contrast na nangyayari sa'yo, pwede mo gawin mag-handle, pwede mo kapanak sa'yo. Diba? At lahat ng ano sa nangyayari sa paligid mo para sa iyong kabutihan yun. Diba? Tayo ang nag-shape ng lahat. Kung meron pang, diba? Ano man yung mga bashing na narinig natin, wala tayong kapangyarihan na magpuli ng pag-iisip ng tao. We can please everyone. But we can control yung reaction natin. We can control na bagamat nababasa mo yung mga masamang salitang yun, pero kaya mong overcome yun at hindi ka ma-depress, hindi mo siya naalala. At the end of the day,
kausap mo or walang kita kundi ikaw rin. Kaya mong masabihan sa sarili mo, naunawaan ko kung saan maganda ang sinasabi mo ngayon at kung kailangan mo pang pagbabaguhin mo. Kung wala naman muna sa nasasabi niya, walang saysay yan sa akin. At peace of mind ako, joy ako, ayan, kaya ako na yung mga quotes ko. Amen? Kasi yan ang patutunguhan. Ano man, hindi ka makakatakas sa mga kaguluhan. Minsan mga kaguluhan na nangyayari sa paningin natin. Minsan madadamay na damay. Yung mga madamay sa buhay mo. Sa lahat mo madamay. Okay lang lahat yan mga kapatid. Remember, ano man mga poison na dumating sa iyo, kalakasan mo, mga kahinaan mo, ito kalakasan. Ha? May mga masamang nangyari sa iyo, nangyari yan para sa iyo. Hindi mo alam yung masama nangyari sa iyo, yung pala may mas masama pala nangyayari kapag hindi mo na-encounter ito. Remember, yung sa libon ng Panginoon, meron na parang dapat ako, nagkasulat ako, kahit kailangan tahi, parang sakit, di ba? Pero malapit niya kasi, kaya siya nadapa kasi pag sa niya doon, mabangga pala siya ng kotse. Kung hindi siya nadapa. Remember, yung mga pangyayaring yun, pag naman hindi mo nakita, yung susunod, papunta hindi mo nakita. Yes. Yes, di ba si Verdon mismo nga sabi niya kailangan mo pa dapat mag-tour sa tao sa mismong building na yun. Pero nagkasakit siya at meron siyang narinig na boses na sabi, huwag kang tutuloy. Hindi naman tayo lahat may ganun audible voice. Diba? So, ang isa kasi, kung ano yung naramdaman mo, eh, naramdaman mo, nagkasakit ako, hindi ako makakala, may dahilan. Amen? Always, meron yung dahilan. Bakit? Kaya ako inuna yung mga quotes ko. Words of affirmation. Tama ba affirmation? Na-affirm mo yung positivity. Mas part yun. Ano ba yung mga nangyayari ito, mga attributes natin, na ma-manifest tayo, na ilalabas natin, nasasabi natin, nagawa natin, part lang yun ng yung proseso at pagpagpulutan ng aral, ay tama pala ito, ay ito. Then, babago mo, build yung character mo, and move forward. Because meron pa. There will be something greater pa darating pa. Amen? Amen? So, yan ang understand the uses of attributes. Attributes na yun does not, and will never define who you really are. At least pangatawan mo. Diyos, Diyosan, ito ba yung object of worship ka? Nasaan yung joy ng samahan kapag ang mo ay nakatiyala sa'yo, nakatakot sa'yo, di ba yung sunod-sunuran lagi sa'yo, di ba? Wala ng essence ng samahan. Kung lahat yung mga kasama mo, pagkawala ka, kung tumawa ka, pag galit ka, galit rin sila. Yun, robot. Di ba ka, nawawala yung saysay ng samahan sa iyo na yun. Bakit gusto mo doon, meditator? Ngayon, kapag masaya ako, kailangan ko siya lahat. Kung minsan nakasama, tulong yun. Bakit? Kasi immature ng tao. Kasi ang tunay ng mature ng tao, masaya siya
kapag nagpapakita ka sa harapan niya, 'di ba? Hindi nagpa-plastic siya sa harapan mo tapos pag talikod mo, ano na, ganda, eh, mga palabas, eh. Bagamat 'di ba sabihin mo yung PBB o gano'n, oh, pero nagpakatotoo ang mga tao yun. Ito yung batch na nakita ko talaga nagpakatotoo sila. Kahit na anong mga paratang sa kanya, hindi sila masyadong nagpapakita mas kilala nila kung sino sila. Ito ang maganda, kung ikaw ay nagpapakatotoo sa sarili mo, kahit na anong paratang sa'yo, kahit na anong ibato sa'yo, kampante ka. Kilala ko sarili ko, eh, hindi ako gano'n. Kung ano mga nakita mo sa'kin, there was yes, nagkamali ako, kabila sila. Yes, nagkamali ako, pero pagbabago, so, yun ang pero siyang siyang nagbukas nito. Alam mo, kapag words lang, hindi mo mai-describe, eh. Ng words lamang, 'di ba? Hindi mo wala kang makukuhang eksaktong lengguwa na mai-de-describe yun kasi ang kaunawaan is dito sa puso at yung lengguwahe sometimes hindi siya audible voice. Kaya, diba, gusto ko bago talagang nawa dito. Kung nakapag talaga, haba ng yan, mga Panginoon, at sino